Panginoon. Purihin po ang ating Diyos at salamat sa lahat ng kanyang kabutihan. Sige po, tayo po lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon bilang paggalang. Ito po yung ating panibagong text ngayong umaga. Let's prepare our hearts, kapatid. Very familiar. Napakaraming message na idulot nitong text na ito. Acts 16:25 to 34, ito po ang sabi. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises to God, and the prisoners heard them. But Paul cried out a loud voice, saying, Do yourself no harm, for we are all here. Then he called for a light and sprang in, came trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and you shall save in your house. And they spoke to him the word of the Lord and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their stripe and was baptized, he and all his straightway. Last verse. And when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all his houses. Gusto ko pong basahin sa Tagalog. Nang maghahating gabi na, sina Pablo o Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno, nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikalang lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay sana. Ngunit sumigaw si Pablo, Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan nila Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos sila'y isinaman niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Ulitin ko po yung words niya, yung ganda. Masayang-masaya ang bantay. Namuntik lang magpakamatay. Dahil akala niya nakatakas lahat ng presong binabantayan niya. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan. Bakit? Sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Father God in heaven, we give you praise continually. We commit, Lord, this gathering. Let your Holy Spirit move and work. We acknowledge your presence, your lordship and kingship. Continue, Lord, to embrace. Lord, to bless your people. Continue to speak to us, Lord. Prepare our hearts. We humble ourselves, Lord. Take away everything that's not pleasing. Purify every heart and let your power move and works
in every lives today, O God. Speak to our hearts, Lord. Put your word into my mouth, Lord. Speak to all of us in the mighty name of Jesus. Bless your people, strengthen your people, empower your people. And salamat po sa umagang ito. Na patuloy namin madama ang kasiyahan, bunga ng aming pagkakilala sa iyo. Kami at ang aming buong sambahayan. Ni-claim namin patuloy ang kaligtasan at katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen, amen. Magandang umaga po ulit sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Salamat. Sabi ko nga kanina, ito po ay very familiar. Itong mga salita na ito, kung babalikan po natin, nakita natin ito po ay it's about Paul and Silas, kapatid. Nakita po natin si Paul and Silas. Sila po ay nakakulong doon sa underground. No? Sila po ay nakakulong at makikita po natin na hindi po biro ang naging kalagayan ng kanilang buhay. At mababasa po natin doon, kapatid, ang sabi doon, ng hating gabi na sila po ay nananalangin at umaawit doon sa gitna ng sa loob ng kulungan, at sila po ay nakikinig ang ibang mga bilanggo at biglang lumindol ng malakas, nayanig at pati mga pundasyon ay nasira yung bilangguan at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Amen? So, siyempre, sabi doon, nagising ang bantay ng bilangguan, ang jail guard, nagising. Amen? At nang makita niyang bukas ang mga pinto ng mga presohan na kanyang binabantayan bilang jail guard, inakala niyang nakatakas sa mga bilanggo. Akala niya nakatakas ang lahat ng mga bilanggo. Dahil dito, binunot niya ang kanyang tabak. Binunot niya yung kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Amen? Magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw nga si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Kasi kasama sila sa preso. Humingi ng ilaw ang bantay at patakbong pumasok at nanginginig at nagpatira pa sa harapan nila Pablo. So ito po yung yan po yung itsura nila, si Paul and Silas. At ito po, nung araw, pag nakulong ka, ganyan po ang ginagawa sa kanila. Yan po yung underground. At yan, ang kanilang mga paa, their feet in stock. Sabi nga dyan, yan, their feet in stock. Ganyan po ang pagkakagapos sa kanilang mga paa. At nakita natin ano nangyari doon nung sila po yung nakakulong. Of course, hirap, hindi po biro ang pinagdaraanan ng mga yan. Dahil pag pumasok ka noon, pag nakulong ka, yan ang pinaka nakakahiyang bagay noon. Pag nakulong ka, at the same time, bago ka ikulong, ikaw po ay mayroong tinatawag na portilasis minus 1. Ikaw ay hahagupitin ng 39. Kaya talagang matindi mga sugat niyan sa katawan. Amen? Matindi ang kanilang nararamdaman. But nakita po natin, sabi diyan, at midnight, they pray and praise the Lord. Sa kabila nung kanilang maraming sugat sa katawan, napakabigat na sitwasyon, at ang kanilang mga paa, ganyan ang itsura nila. Pero hating gabi na, sa ilalim sa underground, nakakulong, they pray and praise the Lord. Sila po ay nanalangin at patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Parang simple lang, Pero ngayon, makikita natin, maraming tao ngayon ang dumadaan sa iba't ibang mga trials, trouble, dumadaan sa iba't ibang mga problema. At makikita natin, kung titignan natin sa panahon natin ngayon at pwede nating ikumpara sa ating mga buhay. Ano po ba yung mga pinagdadaanan natin sa buhay? Lalo na nung simula nakakilala ka sa Panginoon. Ano ba yung mga trials, trouble na pinagdaanan mo? Amen? Of course, we are not exempted. Dumadaan talaga tayo sa mga trials and troubles. Pero ito po yung kaibahan sa kanila. Tayo, somehow, wala tayong hagupit ng 39 na hagupit bago tayo nung ikinulong sila. At ganyan ang paan nila. Pero at midnight, they pray and praise the Lord. Amen? Siguro, pagdating ng hating gabi, ano pa bang ginagawa natin? Baka tayo ay natutulog na lang. Amen? Pero sila, may latay na 39, nakaganyan ang paa, their feet in stock, pero nananalangin at nagpupuri sa Panginoon. At narinig ng lahat ng bilanggo yon na nakakulong doon. Maraming nakabilanggo At nakarinig yung bilanggo. Pero biglang nakita natin, nagkaroon ng earthquake. Biglang lumindol. Nung lumindol ng malakas,
nasira yung mga pundasyon ng kulungan at nakalas yung mga stocks ng ng mga preso sa kanilang mga paa. At nagising yung jail guard na nagbabantay sa kanila, yun. Pagkagising niya, nang nakita niyang bukas na lahat ng pinto at kalas na, wala nang natakot siya. Inisip niya na lahat na tumakas na. Sabihin, bilang jail guard, siya ang may malaking problema doon. Kaya ang nangyari sa kanya, ang ginawa niya, binunot niya yung swords niya, magpapakamatay na lang siya. Pero nakita natin yung sigaw ni Pablo. Ano po ba yung sigaw ni Pablo, kapatid? Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Amen? So makita natin most of the time na kapag dumadaan tayo sa problema, yun. Yung desisyon natin, parang ganon siya. Ang ginawa niya, parang magpapakamatay at sasaktan sana niya yung sarili niya. Amen? So ano po ba yung tinuturo ni Lord sa atin? Panoorin muna natin ito sandali itong video na ito. Evil, no? Sabi noon. Man, alam niyo pa, sabi ni Jello, Pastor, kamukha pala ni Ezra yung bata. Sabi ko, tinitinan ko, nga, no? Ihawig kay Ezra dito, maputi lang siya kay Ezra. Man. So, anyway, ano po ba yung tinuturo sa atin, kapatid? Ano po ba yung napanood natin? Ano po ba yung subject natin for today? Napakahalaga po nito. It's about darkness, kapatid. Ano ba yung darkness? Man? So, marami pong ibig sabihin ng darkness. Man? Marami pong ibig sabihin yan. Gloomy, ayan, miserable, men, na mga pinagdaraan, difficulties, you are down na down ka, men, you are so sad, unhappy, men, confused, naguguluhan, men, yan po ibig sabihin ng darkness. Kaya malawak po, when we say darkness, yan po ay discomfort, men, hindi ka komportable sa iyong sitwasyon ngayon sa buhay, pamilya mo, discouraged, dismayado, men, ano pa ba? Anong pag sinabing darkness, kapatid? Amen? Ito po yung nakapakalawak. Sabi nga, distressful, ayan, hopeless. Amen? Halos lahat na. Pag sinabing darkness, marami po itong pinapatukuyan at marami po itong nilalaman. Amen? It's about threatening, amen? Nakakatakot. Amen? Somehow yung ating mga sitwasyon or uncertain, parang wala nang katiyakan. Yung ating buhay, yung ating sitwasyon, very, sabi nga, depressing, nakaka-depress. Masyadong, sabi doon, pessimistic, negative, ayan. Or, yun, siguro mamaya ko nasasabihin tong isa. Ito po ay isang ibig sabihin ng darkness. Ano po ba yung tinuturo sa atin? Ito. Ito yung ating tema ngayong umaga. Ayun. Yung jail guard, nakita niyang bukas na lahat ng inisip niyang nakawala na lahat ng bilanggo, hinugot niya yung kanyang swords, magpapakamatay na sana. Pero sumigaw si Pablo, huwag mo sasaktan ang iyong sarili. Amen? So mostly, pag dumadaan tayo sa mga darkness, ayan, ito po ang nagiging solusyon ng marami. Sa panahon natin ngayon, sa pandemya, ang dami. Ito, suicide. At naikwento ko nga kanina, na hindi ko akalain. At nakausap ko yung pastor, na sila po ay malaking church. So dahil malaki ang church, kumaharap sila sa ngayon sa maraming counseling na nagpapa-counsel, mingi ng counsel sa kanila. Puro ito po ang problema. Suicidal. Magsi-suicide na.
Ito sa panahon natin ngayon, ang dami nito. Amen? Pero matindi nga ito. Habang nakikinig yung pastor sa lahat ng nagpapa-counsel patungkol sa suicide sa kanya, kung huli, yung pastor, magsusuicide na rin. Magsusuicide na rin po. Yung pastor na yun, magsusuicide na. At nakausap ko siya, kanya-kanya kami encourage sa kanya. Nakikinig lang yun ng mga nagka-counsel siya kasi yan ang mostly na mga kinakaharap, magsusuicide. Dahil doon sa darkness na naranasan, dahil doon sa masamang sitwasyon, mga trials and troubles, dahil sa matindi niyang pinagdaanan. Amen? So ngayong umaga, of course, hindi tayo exempted. Tayo man din. Ikaw at ako, pamilya natin, ay dumadaan sa darkness, dumadaan sa trouble, dumadaan, ikaw, personal. Kumusta ka? Ayun. Praise God, nandito ka. Amen? Salamat sa Panginoon. Amen? At nawa, hindi natin to naisip, kapatid. Kasi ito talaga ang, kumbaga, ano ito? Uso. Uso ngayon. Ito ay pandemya ngayon. Pandemic ito ngayon. Yung suicide na yan. Kaya nagulat nga kami. Naku, kaya parang nung sinabi sa amin yon, so all of us ay maging aware tayo. Huwag tayong kakampante. At maraming lalapit sa atin. Mabigat ang mga buhay. Yun. At ilan sa mga pwedeng lumapit sa atin, mga gusto na mag-suicide. Yun. Kaya pati yung pastor na yun, nung huli, siya na magkukumit niyan. Buti na agapan. Meron lang siyang inintay na isang tawag. At kung hindi pinansin ang tawag, yan na po ang ikukumit ng pastor. At salamat doon sa pagtawag, sinagot. Amen? So very important yan, no? Dahil lang sa pagsagot sa telephone, dahil lang sa pag-response, very important yan. Na naagapan. Buhay pa naman ng pastor. Amen? So napakasakit yun at masalimuot yun na sitwasyon. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya hindi po biro. Amen? So yun po, na-encounter ko yung sitwasyon na yon itong nagdaang linggo lang. Kasi nag-seminar po ako ng 4 na araw mula noong Tuesday hanggang Friday. Training kami. Amen? Sa panahon, sa gitna ng ni Ulysses. Ayan. Sa gitna ng bagyo. Amen? So, napakatindi ng bagyo na ito. Pero ang totoo, hindi naman talaga matindi. Pero bakit naging grabe ang naging dinulot nitong bagyong Ulysses? May kinalaman yung mga nauna pang bagyo. Kasi bago lumabas si Ulysses, may mga 4 pa na bagyo. Nung dumating si Ulysses, hindi naman ganun kalakasan, pero ang dami niyang sinira. Marikina, Bataan. Marami siyang sinalanta. Marami pong kawawa. Malakas ba siya? Hindi naman. Pero dahil sa pagbagsak niya ng ulan, sa 4 na bagyong dumaan, ang tubig sa lupa, pagbaba ng Ulysses, talagang babaha na. Kasi wala nang panipsip, hindi nasisipsipin yung tubig. Hindi na siya masisipsip kasi nga wala na rin bababaan ng tubig. Kaya po, yun ang nangyari doon para may idea din tayo na hindi siya talaga malakas yung Ulysses. Pero dahil doon sa mga problema na yon, sa mga bagyong nauna, yun. Kaya naging parang grabe yung Ulysses na bagyo, hindi naman talaga grabe. Dahil nga wala na mapuntahan yung tubig, kaya talagang bumaha na at nakasalanta ng maraming buhay, maraming tahanan, maraming pamilya. Amen? Kaya ngayon, dagdag na naman yun, sigurado. Kaya ito po talaga, ang tawag dito is pandemic na ito eh. Amen? Laganap na ito. At maraming nai-impluensyahan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, pati pastor na nakikinig, na-impluensyahan na. Amen? Na malaking bagay yun na malaman natin at makatulong yun sa bawat isa sa atin. Kailangan talaga tayo ay maging matatag, amen, sa atin pong kinatatayuan bilang mga anak ng Diyos, bilang mananampalataya. Kasi sabi ko nga, wala na tayo sa last days, hindi last days ang pinag-uusapan natin, last minute na po ang pinag-uusapan. So nasa last minutes, praise God. Kaya po mahalaga yung pagkakaupo mo dyan sa last minutes. Tatandaan natin yon. Be strong and courageous. Amen. See to it that you are connected to God, not to the people. Amen.
Shake off the vipers of uh, discouragement. Don't be discouraged, ibig sabihin. So discouragement is a viper, poison. Kaya be strong and courageous ka. Dapat patuloy tayong lumawak sa pagkaunawa ng salita ng Panginoon para hindi tayo ma-discourage sa dami ng sitwasyon. Kasi talagang sabi ko, ang diablo ay talagang gusto niyang agawin yung mga tao na hindi makapasok sa langit. Amen? Talagang gagawin niya ang lahat. To steal, to kill, and destroy. Yan ang trabaho ng diablo eh. Kaya hindi po biro ang yung ating nasa last minute na tayo ng panahon. Amen? At yan, makikita natin. Marami ngayon ang, kaya po, makikita natin, ilang beses ko nang na-share yung text na ito, pero dito pa rin ako sa text na ito na dinala. At ito po makikita natin, na talagang, praise God, parang ang binigay ni Lord sa atin ngayong umaga is solusyon. Hindi tayo malagay dito. Nakakatakot. Biro mo yun eh. Bago ko ma-share to, may nangyari muna. Even the pastor ay magkukomit nito. Di ba? Amen? Kaya talagang matindi ang galawan ng kaaway. Amen? But praise God, from suicide to salvation. Amen? From suicide, at ito ang solusyon na binibigay ni Lord sa atin ngayong umaga. Kaya may tinuturo po si Lord ngayong umaga. Let's prepare our hearts, kapatid. Let's have concentration and focus. Very important ang mga salita ng Word, lalo na sa huling, sa last minute ng buhay, mundo natin. We are not only in the last day, but we are in the last minutes. Mahalaga po ang mga salita. This Word comes from the Lord. Tinuturo sa atin, mahalaga sa iyo at mahalaga sa akin. Mahalaga sa pamilya mo, mahalaga sa pamilya ko. Mahalaga po sa bawat isa sa atin ang bawat salita na tinuturo ng Diyos sa atin. At nakita natin ito po sa buhay ni Pablo at ni Silas. Na sila po'y mananampalataya. We are not exempted kahit tayo mananampalataya. At nakita natin, pinagdaanan nila Paul and Silas, sila po'y nakulong. Paano sila pinahirapan. Matindi ang kanilang pinagdaanan doon sa kulungan. At ganun pa man, ay nakita natin yung positibong bagay na may kapulutan tayo dun sa buhay ni Pablo at ni Silas. Sa kabila na sila'y nakakulong, matindi ang sugat sa katawan, amen? Hirap na hirap kumilos kasi may shackle ang kanilang mga paa. But at midnight, they pray and praise the Lord. Kahit ating gabi na, sila ay nagpupurit, nananalangin sa Panginoon. Napakagandang response sa kabila ng kanilang darkness sa buhay. Amen? Nasa buhay natin, kahit gaano katindi ang darkness, ang troubles, ang trials, amen? See to it that like fall, ganito maging espiritu natin. Na even at midnight, amen? Paggabi ba, ano bang ginagawa natin paggabi na? Mostly natutulog lang eh. Di ba? Maraming ganun ngayon. Ito po, may sugat sa katawan, nakatali ang mga paa, mahihirap kumilos, pero they pray and praise God. Amen? Palapakan natin si Lord sa mga na yun po, pagbuhay, ang Diyos, pag si Lord hinayaan mong kumilos at gumalaw sa iyong buhay, kahit gaano katindi ang sitwasyon mo sa buhay, you can pray, you can praise. Kahit hirap ka ng gumalaw. Yun po tinuturo nun. Kaya matindi ang talagang kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Na hindi tayo mahadlangan. Yan ang gusto ni Lord. Pinakamahalagang bagay na magawa natin, magpasalamat at magpuri sa Diyos. Hindi kailangan nila ng Lord ng mga material na bagay. Siya kanya lahat galing yan. Pero magpuri ka at magpasalamat ka, ganun pa sitwasyon mo, bunga na yun ng pananampalataya. Yun ang tinatawag na buhay na pananampalataya. Pag buhay ang pananampalataya, makikita natin ang resulta niyan. Pagpupuri, amen, pananalangin, kahit gabing-gabi na, underground niya nakakulong, matindi ang daming sugat, napakahirap na, pero hindi kayang pigilan ang pagpupuri at pananalangin ng totoo matibay ang pananampalataya na ang Diyos ay nagbubur sa ating buhay. Kaya, ngayong umaga, alam niyo po, naalala ko nga, nagpipray ako kanina, nasa likod, naalala ko, nagpipray ako, at naalala ko yung mga, mga prayer na pinanalangin ko ngayong umaga sa bawat isa sa atin. Lord, we allow you to move and work sa buhay ng bawat isa. Very important po yun. Kaya sa buhay ni Silas, na kahit ganun ang kanilang sitwasyon, nakakulong, nakatali ang pahirap, puro sugat, gabing-gabi na, nasa ilalim pa, nakakulong underground, pero nanalangin nagpupuri because God is working. Because God is working. So sa buhay natin, ganun din. Allow God. Amen? Allow God to move and work
sa iyong buhay. Habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos, Lord, we invite you to move and work. Kasi if we allow, commit your lives. Ngayon pa lang, i-commit mo na buhay mo. Dinededicate ko, isinusuko ko po ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Bakit po? 3 bagay lagi natatandaan ko. Every time na ikinukomit mo ang buhay sa Panginoon, you allow God to move and work, to create, to preserve, to govern. Very important yung 3 bagay na yan. Kapag ka ikaw ay tumatawag sa Panginoon, magandang panalangin yan. Lord, I commit my whole life to you. Sabihin, you allow God to move and work. 3 lang, bagay na mahalaga na ginagawa ng Panginoon to create, and you will be amazed. Itong buhay na ito, kahit gaano katindi sitwasyon mo, if God move and work, you allow God, you dedicate your life, you surrender your life, God will move and work to create, to preserve. Ipipreserve niya yan, hindi magsusuicide yan. Hindi magsusuicide yan, ipipreserve niya yan. Ililigtas niya yan. And govern. Importante yung govern. Pamamahalaan niya. Pangungunahan niya. Kaya ang buhay, pamilya, yun. Kaya let's commit our lives and families. Amen? Para hindi tayo malagay sa ganito. Amen? Malagay sa halip, dito po tayo. Amen? At sige, panoorin natin sandali isa pang video na maiksing-maiksi lang din. A New Jersey police sergeant responded to a call of a man walking in and out of traffic. Hey, what's up, man? No, don't. Riverdale police say the man was visibly upset and crying. When Sergeant Greg Bogert attempted to calm the man down, he quickly ran to the barrier and tried to jump off the bridge. Come here, man. Don't do it. Don't do it. Sergeant Bogert was able to grab the man just in time. When the officer asked the man what's wrong, Lieutenant McIntosh from the Riverdale PD told InsideEdition.com that he yelled, "My family is dead. I just want to die." Akala mo kung anong ginawa. Yung gagawin pala na magpapakamatay na, pinipigilan siya ng pulis ngayon. Kasi namatay na yung kanya. Gusto niya, mamatay na rin. Suicide na rin. Amen? Kaya po, napakahalaga itong ating tema ngayong umaga. It's about yung ating subject, it's about darkness. Amen? When we say darkness, kung sinabi mong darkness, suicide is darkness. Amen? So, from suicide to salvation. At ito po ang bibigyan nating diin ngayong umaga. Of course, darkness. Yan po yun eh. Yan po yung subject natin. At maraming napapalood dyan sa darkness na yan. The evil, yung miserable, yan po nangyayari doon. Matinding trouble, talagang mabigat. When we say darkness. Amen? At of course, yan, isa sa nagiging result ng darkness, yung suicide also. Yan ang nagiging response ng tao. Pandemic yan ngayon sa atin. Amen? Yan ang maraming tulad na sinabi ko nga, maging pastor, puntik na. Amen? Sabihin talagang matindi ang galaw ng kaaway. Amen? Yan napakahalaga po ng mga salita ng Panginoon na matutunan natin. Of course, sa darkness, ngayong umaga, mayroon 3 questions about darkness. Pag nasa darkness ka na, ano ba yung magandang tanong na naisip ninyo? Sa palagay ninyo? Sa panahon ng mga darkness moment mo. Diba? Meron tayong ganun, biglaan. Dumarating tayo. Kailan lang, wala pa 1 buwan. 1 buwan na ba yun sa iyo? No? Nung nagkaroon siya ng banggaan, yun. Matindi rin yun. Darkness din yan eh. No? But praise God. Amen? Talagang tiwala, kapit sa Panginoon. Kakasama kami, punta kami doon sa sinamahan ko sila doon. Yun, praise God. Talagang umaatake pa yung darkness. Pero praise God, wala na siyang magawa. Kasi God is in control. Nandun na sa control ng Panginoon eh. Amen? Maraming sitwasyon, itong mga nagdaan. Napapalagay tayo sa mga masalimuot na sitwasyon na nakita natin, talagang there is salvation. Amen? Kung may mga kapahamakan, meron talagang, kaya dito tayo, praise God, bilang mananampalataya sa Panginoon. At ano ba yung mga katanungan natin na maganda para po sa darkness na mga pinagdaraanan natin, sa mga great troubles na pinagdaraanan natin. Itong pandemic natin,
Ang malinaw ito. Parang dumaan, parang buhay ni Job. Great loss. Ang daming nawala. Marami ngayon ang buhay, pamilya na maraming nawala sa kanila. Mahal sa buhay, kabuhayan, pinansyal, yan, kalusugan. Ang daming great loss ang nangyari ngayon. So somehow, that is darkness. Pwedeng maging ganito ang resulta nun. Kaya talagang napaka masalimuot yung ating panahon ngayon. Amen? Kaya praise God, salamat sa Panginoon na dinala niya, binigay niya itong mensahe ito about darkness, from suicide to salvation. Ngayon, sa mga darkness moment natin, what is your question from darkness? Meron po tayong 3 katanungan na susolusyonan natin patungkol po sa darkness, sa problema, sa trouble, sa masalimuot na sitwasyon natin. Ayan. Question from darkness. Question from darkness. Amen? Ano po ba ang katanungan natin sa panahon ng mga matinding problema, masalimuot na sitwasyon o darkness kung tawagin, kapatid, mga nakaka-depressing moment, depressive, amen? Kumbaga ito ay mga suicidal moment, amen? Mga katanungan na pwede nating ngayong araw na ito, 3 bagay. Una, ito po yung unang katanungan na matutunan natin ngayong umaga, amen? Marisolba rin sa buhay natin. Based dito po sa ating text, ayan, what makes the soul delight? Amen? So, sabihin, yun po ay very sure na. Kapag tayo na sa darkness moment natin, kapatid, of course, ang hirap maging masaya. Amen? Kapag nasa matinding trouble mo, napakahirap maging masaya. Napakahirap makarelate. Napakahirap ang makomfort. Lalo sa mga sitwasyon ngayon, lalo dun sa mga mabibigat talagang pinagdaraanan. How can we rejoice? Paano ba magiging masaya? Amen? Sabihin, yan ang gusto ni Lord eh. Di ba sabi nga, have joy and triumphs. What makes the soul's delight? Tulad nila Pedro, ay nila Pablo at Silas, na nakakulong na, nakatali ang paa sa ilalim, puro sugat ang likod. Hating gabi na, nananalangin, nagpupuri sa Panginoon. What makes the soul delight, kapatid? Paano nga ba tayo dyan? Sa panahon natin ngayon, ito po ang kaisipan ng mga tao. Tingnan niyo po ito. The pain. Amen? Amen? Marami ngayon, yan po ang iniisip. The pain, the darkness, sabi dyan, tomorrow's prospect. Sabihin, ito yung nakikita nila sa kinabukasan. Kadiliman, pain, troubles. Sabi ko kanina, when we say darkness, yan po ay napakalawak. Discouragement, amen? Discomfort, amen? Hopeless, yan po nakikita when we say darkness. Tomorrow's prospect sa panahon natin ngayon. Wala na. Wala nang kapupuntahan yung ating bansa. Wala nang pupuntahan. Wala na talaga. Siguro si Trump ngayon, ganon. Di ba? Lumalaban si Trump. Wala na. Puro pain na yan. Puro darkness na yan. Sa buhay natin, sa sitwasyon natin ng ating bansa ngayon, amen? O sa ating buhay, sa ating pamilya, yung sitwasyon mo ngayon, amen? Amen? So maraming tao ngayon na the pain, the darkness, tomorrow's prospect. Yan po ang kanilang mga nakikita. The possibility that something will happen in the future. Parang yun, mayroon ganun. Amen? Kumusta po ba tayo? Ito po ba nakikita ninyo sa buhay nyo ngayon? Ano po ba nakikita natin sa ating kinabukasan, sa ating future? Amen? Maraming tao po ngayon na ito po nakikita nila. Pain and darkness sa kanilang future. Amen? Doon sa kanila, if they look forward, yan na nakikita nila, pain and, di ba? Nakakalungkot. Mabigat po yung sitwasyon na yan. And ngayong umaga, sila Pablo at Silas, amen, kaya magkaiba ito eh. Si Pablo at Silas, sila po nalagay sa darkness, sa depress, no? Doon sa trouble, nalagay sila sa hopeless, sa discouragement, the disappointment, amen, agonize, nalagay po sila doon. Pero sabi doon, reason they might have been depressed. Ano ba ang reason nila? Bakit sila Pablo? Maganda yung, sabi diyan, reason they might have been depressed. Sabi diyan, ayun. Ito naman dahil sa pagsunod sa Panginoon. Kasi baka sabihin natin, hindi tayo darating diyan. Kasi sumusunod tayo sa Panginoon. Sila Pablo at sila sumusunod din po sa Panginoon. Pero naranasan nila yung
sa buhay nila yung sila pinalagay sa darkness. Amen? Ano pa? Anong buhay nila? Leading people to Christ. Amen? So tayo po ba ay sumusunod sa Panginoon? We lead people to Christ. Amen? So they lead people to Christ. Pero nakaranas sila ng darkness sa buhay. Ano pa? Sensitive to the human needs. Sila po yung nagkikare sa mga tao, sa kaluluwa. Amen? Tayo po ba yung nagkikare sa kaluluwa? Ito po yung nangyari sa kanila, kila Paul and Silas. Amen? Yan po nangyari sa kanila. Reason they might have been depressed. Bakit po sila nag-a-agonize, nagde-discourage? Ayan, sila po ay they obey. Sabi nga, they obey the Macedonian calls. They had been leading people. They had been sensitive to the human needs. Maayos na tao. Now, they were in prison. Nakakulong sila. Amen? Amen? Pero sa kabila ng kanilang ganyan ang ginawa nila, pero nakakulong pa rin sila. Naranasan nila ang darkness. Pero ano sabi dyan? Sa kabila ng mahirap na siya, nevertheless, they praise God. Nakita natin, sa kabila ng lahat ng yon, mga sitwasyon, mabuti ang kanilang ginagawa, pero nakaranas pa rin sila. We are not exempted sa mga darkness moment ng buhay natin. But yun, gayon pa man, kapatid, they praise God. Amen? Na walang rason, walang dahilan para mahinto ang pagpupuri, ang pagluwalhati, paglilingkod sa Panginoon. Ito tinuturuan tayo. Kung gaano kahalaga ang totoong pagtitiwala at buhay na pananampalataya sa ating Panginoon, kapatid. Na ano pa man ang mga sitwasyon natin, kahit na maranasan natin itong ganito, nakulong sila at matindi kanilang karanasan doon, but nevertheless, they praise God. Amen? Ngayon, ito po, panibagong tanong natin, how can the soul delight in the darkness? Yan yung kanina. No? Papaano nga ba ng ating mga buhay, ang ating mga kaluluwa, delight in darkness? Magkaroon tayo, patuloy tayong magkaroon ng kagalakan, patuloy tayong marilip sa kabila ng mga mabibigat na sitwasyon natin, patuloy tayo sa pag-rejoice, kapatid, bilang mga mananampalataya, doon po sa darkness moment na mayroon tayo. How can the soul delight in darkness? Ito po yung sabi diyan, by focusing on Jesus rather than problem. So yan po ay clear. Ito po ay somehow, medyo may idea ka na, pero ito minsan pampaalala na ang focus natin sa Panginoon kaysa sa mga problema. Amen? Kaya kung bakit po sila patuloy na naging masaya, they pray and praise in the midst of darkness because ang focus po nila ay nasa Panginoon pa rin. Hindi doon sa mga problema. Kaya pag tumuon tayo sa mga problema, hindi natin magagawa ng ating mga puso at kaluluwa ng ating buhay na maging masaya in the midst of darkness. Kaya sa panahon ng mga dark moment, kapatid, continue to focus on Jesus. Aagawin ito talaga. Yan ang nangyari kay Pedro nung naglalakad siya sa tubig. Nakapokus siya sa Panginoon. Pero biglang dumating ang bagyo. Talagang yan ang purpose nito Pero God wants us to be strong. Kaya makita natin, sa panahon na yan, ang pananampalataya ni Pedro, hindi pa ganun katibay. Amen? Sa atin po ba, kumusta po ba yung ating pagtitiwala? Amen? Sa panahon ng mga problema, trials, amen? Nahahatak ba tayo nito? Nararamdaman mo to na talagang gusto niya mawala ang paningin mo sa Panginoon. Pero kapatid, once again, kung gusto nating masagot, how can the soul delight in darkness? By focusing on Jesus rather than problems. Kasi talagang mawawala ang kasiyahan. Madidiscomfort tayo. Talagang masisira yung magandang kondisyon natin. Amen? So, matutunan natin yan ngayong umaga. Parang simple lang, It is true. It is written. Amen? Ano pa? How can the soul delight in darkness? Not only by focusing on Jesus rather than problems. Ano pa ba yung pinauunawa sa atin? By identifying with Jesus in suffering. Pagka may mga suffering, may mga problema tayong pinagdaraanan, amen? Ano pa ba? Amen? Ito po ay identifying. Pakikiisa lamang sa sufferings ng Panginoon. It is part sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Pag sumunod tayo sa Panginoon, kapatid, talagang daraan tayo rito. Amen? Daraanan natin yan. Natural yan. Hindi siya bed of process. But praise God,
Importante yung malaman natin yung katotohanan. Wag natin kakalimutan tong bagay na ito. Na every time na dumadaan tayo sa dark moment, men, paano magkakaroon ng kasiyahan ng ating puso? Tatandaan mo na itong suffering sa pinagdadaanan mo is by identifying it is because of our connection sa Panginoon. May kaugnayan ka sa Panginoon. All my sufferings in life ay dahil sa kaugnayan ko sa Panginoong Yesus. Amen? Very important po yun. Huwag natin kakalimutan yun. And by believing will bring us through. Amen? By believing will bring us through. Amen? Malalagpasan natin yan at dadaanan talaga natin yan at malalagpasan din natin yan. Manalig tayo sa Panginoon. Amen? Paniwalaan natin yon by still trusting sa Panginoon. Tibayan natin ang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya yung word na suicidal, talagang natibag yung ating pagtitiwala doon sa Panginoon. Na kung tayo yan, makita natin, hindi pa talaga ganun katibay yung ating pagtitiwala sa Panginoon na dapat nating pagtibayan. Amen? Huwag tayong kakampante. Kailangan talaga. Kaya pag nakita natin yun, through our sufferings, through darkness, makikita natin kung paano tayo nagtitiwala sa Panginoon. Amen? At God allowed that trials not to destroy us, but to bless us, to remind us. Kasi nasa end times na tayo, ay nasa last minutes na tayo. Amen? Baka maagaw pa tayo ng kaaway. Alam mo yun? Baka tayo ay mapamali pa. Walang nag-suicide na pupunta sa langit. Amen? Kaya matindi yung ibubungan nito, kapatid. Amen? Talagang aalisin ito yung kagalakan natin, yung kaayusan natin. But praise God, how can the soul delight in the darkness? Ayan po yan. Focus on Jesus rather than by pagkakilanlan na ito ay part lang ng buhay ko. Talagang itong mga sufferings ko, it is because I am connected to our Lord Jesus Christ. It is a part of my life as being followers of Jesus Christ. And by believing will bring us through. Amen. Dadaanan natin yan. At the same time, mapapagtagumpayan natin talaga yan. Yun ang ibig sabihin nun. Ito po yung pangalawang katanungan sa panahon ng mga dark moment, kapatid. Amen? Ngayon, how can the soul delight in the darkness? Ito po yung pangalawa na katanungan natin ngayong umaga. What makes the soul delight? What makes the soul despair? Paano magiging masaya sa gitna ng mga darkness ngayon? What makes the soul despair? Paano ba malulose heart, mawawalan ng pag-asa yung ating mga buhay? Paano ba tayo madidistress? Amen. Paano ba tayo mag-give up sa panahon ng mga dark moment natin? Maraming nag-give up. Kaya ito, pag-uusapan din natin, isa sa mga tanong, bakit nga ba nag-give up? Kanina, maganda yung tanong niya. Na talagang pag dark moment, ang hirap na magsaya, pero how? Paano ba tayo magsasaya? Paano ba tayo magre-rejoice? Manatili yung kagalakan natin sa kabila ng problema ngayon. Ito naman, alamin din natin kung paano nadidespair, napapahamak, may nagsumusurrender, paano nadidiscourage, paano nadidismaya, paano po nadidesperate, yung ating mga buhay, yung ating mga kaluluwa, sa mga dark moment, Yung sabihin, paano ba nagiging pessimistic? When you say despair, pessimistic, negative, nagiging negative tayo. Amen? So alam natin yon. Pag negatibo ka, don't be negative, it will rob your victory. Kaya talagang pwede tayong matalo. Nasa last minutes na tayo, pwede pa tayong matalo. Kapag tayo po ay na-despair. Amen? Kapag tayo po ay naging negatibo pa, naging pessimistic. Amen? Alam niyo ba yung pessimistic? Sa gobyerno natin, maraming pagsisikap na ginagawa ang gobyerno natin. Pero ang daming mga nagpo-protesta. Yun po yung pessimistic. Na kahit magaganda, maraming magaganda, nakatingin siya dun sa mga pangit. Kaya hindi na may hinto yun. Pag pessimistic ka, sa bahay mo, sa church, pag pessimistic ka, yun na yun. Kahit may maganda, hindi yan tinitingnan mo. Lahat ng pangit, lahat ng mga hindi maganda, doon ka nakapokus. Yan pong pessimistic. What makes the soul despair? Pessimistic.
Bakit ba nagiging pessimistic? Yan. Pag sinabi natin pessimistic, expect the worst possible outcome or experience bad things will happen to happen. Yun yun. Yan ang mga pessimistic. Amen? Amen? Nagiging pessimistic. Yun. Amen? So what makes the soul despair, kapatid? Amen? Bakit ba sa panahon ng darkness, ng trouble, ng mga trials, amen, talagang dumarating yung kalungkutan, mahirap magsaya. Amen? At the same time, ito, nagiging nadidespair, nalulose hope yung ating mga buhay. Nagiging hopeless. Amen? Sumusurrender, nagigive up tayo. Amen? Bakit pa dumarating sa ganon? Anong sabi doon kanina? Earthquake, the prison break. Amen? Pagkatapos nung biglang naglumindol, inisip niya kaagad na nakatakas na yung kanyang mga inaalagaang preso. Amen? Dahil sa matinding earthquake na yon, dahil sa matinding kaguluhan, because of darkness, because of trouble, yun kaagad ang naano natin. Amen? Nagiging nadidespair ang isang tao. Amen? So ito pong jailer na ito, of course, pag sinabi natin jailer, kapatid, a person who is in charge of jail, no? A guard the prisoner in jail, ayan, a keeper of a jail. Ayan, yun po siya, yun ang kanyang duty ng jailer, kapatid. Kaya nung nagkaroon ng lindol at nawasak ang mga poste, ang mga pundasyon, tulog siya. Nagising, no? Nakita niya. Yung kagad naisip niya, yung duty niya. Yung mga mangyayari. Nako. Lagot. Kaya binunot niya kaagad yung sword niya. At yun ang napakaraming, yun ang nakakatakot nun. Amen? Nasa panahon ng mga darkness, yung suicide kaagad ang nasa isip. Kapahamakan ang nasa isip. Saktan ng sarili. Amen? Saktan ng sarili. Amen? Sabi ko nga kanina, alam niyo yung suicide, it's a wrong decision. Amen? So, yun eh. Sa panahon ng darkness, i-check mo ngayon kung ano yung decision mo. Doon nagkakaroon ng what makes the soul despair. Yung maling desisyon. Yung maling desisyon. Yung suicide is a wrong decision. Wrong decision is suicide. Yun eh. Kapag nag-suicide ka, maling decision yun. So yung mga wrong decision na ginagawa din natin, that is suicide also. Kaya hindi nakikita yon. Amen? So what make the soul despair? Kaya maraming napapahamak na mga buhay dahil sa maling desisyon. Yung iba, literal, nag-suicide talaga. Yung iba, yung maling desisyon, suicide din pala. Amen? Kaya be careful when you make a decision. Kaya tama yon, yung kumukonsulta. At yung kumukonsulta, aware din dapat. Kasi pwedeng, di ba, yung pastor, nagkonsulta sa kanya, manuhuli, siya na rin ang... Nakita natin yung sabihin, hindi biro yung galaw ng kaaway sa panahon natin ngayon. Especially yung pandemya natin. Hindi lang pandemic nung COVID, yung pandemic ng suicide is pandemic na. Amen? So itong jailer na ito, kapatid, ayan, the jailer becomes suicidal. Nung nangyari yon, yung earthquake na yon, that is darkness, that is trouble, nung nangyari yon, nasa isip niya na nakatakas lahat ng mga pinababantayan sa kanya. Amen? Pinababantayan sa kanya. The jailer becomes suicidal. Ngayon, bakit ba siya nag-suicidal? Ano ba nasa isip? Ano ba dahilan ng mga suicidal? Ng mga maling desisyon? When we say suicidal, that is wrong decision. Wrong decision also is, yun, suicidal. Suicide din yun. Amen? So, the jailer becomes suicidal. Ano bang dahilan? Sabi diyan, yung ito po, babantayan natin to. Dumadaan tayo lahat dyan. We fail. Amen? So ano ba nangyari doon? Sabi diyan, he saw himself as a failure. Ganun na nangyari sa kanya. Bigo siya. Naku, bigo akong pangalaga. Patay ako dito.
Lagot ako dito. Bakit pa kasi ako nakatulog? Bakit pa? Maraming ano yun. Sisisihin niya ang sarili niya. Ito po, babantayan natin. You and I are not exempted. We are not perfect. Dadaan ka tayo dyan. Pero may danger yan. Kasi yan ang nangyari sa J-Lo. Yan po nangyari sa kanya. Siya po ay become suicidal because he saw himself as a failure. Kaya huwag mong titingnan ang sarili mo na failure. Amen? Talagang actually mapifail tayo. All we need to do, dadaan talaga tayo dyan eh. Pero ang kailangan, magtiwala sa Panginoon. Patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Kasi talagang, yan ang babagsakan natin, failure. Pag sinabi natin failure, pwede natin sabihin niya na, yan din yan eh. Eh, pag tinignan mo sarili mo ganyan na, failure, naku. Yan nakita natin, may mga taong matindi ang failure sa buhay. Pero nakakabangon sila. Di ba? Kasi matindi yan eh. Pero pag tingnan natin, maraming tao nakaranas ng failure. Pero patuloy sila nagtatagumpay. Kasi alam niya, talagang dadaan tayo dyan. Taas ang kamay ng hindi na-failure. O, para maintindihan lang natin na totoo nga. All of us, we fail. Pero babantayan natin yun. Wag mo yang iaano sa sarili mo. Yan ang nangyari dito sa J-Lo. He saw himself as a failure. Tinitingnan niya sarili niya, bigo ako eh. Lagi akong bigo, lagi akong... Kaya minsan, hindi mo namamalayan yun. Lagi kang ganon. Anong ginawa mo? Lahat na lang ng ginawa ko. Lahat na lang ng ginawa ko. Delikado po yun. Lahat na lang ng ginawa ko. Ito ako talaga eh. Lagi na lang akong, yan. Failure. Delikado pa. The jailer becomes suicidal because of, he saw himself as a failure. Ano pa? Dahilan ng failure. Kaya wag yun. Kahit failure ako, pag ako'y nagtiwala sa Panginoon, palitan natin ng page yun. Sabihin, tandaan mo yun. Pwedeng ngayon, puro failure ka, pero just trust God. Sabihin, pag sinabi natin failure tayo, kailangan talaga natin ng I need God. Kailangan ko ng guidance, ng instruction talaga ng Panginoon. Kasi talagang, yan ang kababagsakan natin eh. Dadaan tayo dyan eh. Pero kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, God can make a way. Na kahit mahina tayo, failure tayo, yun, maraming kaparaanan si Lord. Amen? Na kahit dagat hahatiin niya para isave ka lang. God can make a way kahit wala ng paraan. Amen? Basta wag mong sasabihin sa sarili mo tulad nitong jailer na ito, he saw himself as a bigo. Lagi naman ako. Bigo ako sa pag-aaral, bigo ako sa... yun. Wala yun. Di ba? So wag natin titinan natin ang sarili natin na tayo bigo. Kaya nga we need to trust God para ma-overcome natin yung failure sa buhay. Pag nagtiwala tayo sa Panginoon, hindi na tayo magiging patuloy lang tayo sa pagtitiwala. Kasi iba-iba ang circumstances eh. Amen? So, tandaan natin to. Ito ang dahilan ng suicidal. Tinignan niya ang sarili niya sa failure. Ano pa? Shame. Dumadaan din tayo dyan. Taas ang kamay na walang ginawang kahihiyan sa buhay. Lahat tayo dumaan dyan. Lahat tayo may nagagawang kahihiyan at marami pa tayong pwedeng kahiyang daanan. Ipapahiya ka o mapapahiya ka dahil ano pa man. Amen? Yan, kaya pag tinignan natin, ito talaga tayo eh. Pero praise God. Ang importante ngayon, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya kung titignan natin to, anong kailangan natin? We need to be connected sa Panginoon. Continues to connect before God. Lagi kang kumonekta sa Panginoon. Kasi yan tayo eh. Amen? Ano pa sabi niya? He envisioned shame for his family. Naku, batay ako. Hindi ko napangalagaan, bigo ako. Ako, mapapahiya ako ang aking pamilya. Yun ang kanyang nasa isip. Yan. Pero lahat ng kahihiyan natin, binayaran na ng Lord at yung mga kahihiyan pa natin pwedeng gawin. Problema, kasalanan. We are not perfect. Mapipil talaga tayo. Somehow, dadaan tayo ito. Kay Jesus Christ nga, He's a holy God. Sinumpa siya, kahiya-hiya ang nangyari sa kanya. Pinako siya sa krus. Dinaanan niya rin, even our God. Tayo pa kaya? Amen? So talagang kung ano mang dahilan, pero yan. Somehow, ma-remind tayo na ito ang dahilan, become suicidal ang
itong jailer na ito, it is because of the failure, shame. Bigo ako eh. Nagawa akong nakakahiya. Ayan. Matindi po yan. Yan ang atake ng kaaway. Amen? Ano pa? Naging dahilan. Fear. Amen? He feared the reaction of his superior. Naku, patay ako sa superior ko. Natakot siya. Eh, yung takot, hindi yan. Palitan mo ang takot. Pag nandyan ang takot, wala ang faith. Kaya tinuruan na tayo dyan eh. Kung nakaramdam ka ng takot, yun yung Lord, hawiin mo yung takot. Hawiin mo yung takot. Pag nawala yung takot, pananampalataya naghahari dyan. Yun ang importanteng reminder. Kaya po mahalaga ang salita ng Diyos. Talagang minimemorize natin ang salita ng Diyos. Kasi marami tayong darkest moment na pinagdaraanan. Hindi natin naalala ang salita ng Diyos. Hindi tayo paano tayo i-remind ng banal na Espiritu? Eh, may banal na Espiritu who reminds God's Word sa buhay natin. Kaya sabi ko, kahit tayo mga Kristiyano, nag-aaral ka, mag-aaral ka mabuti. Mag-review ka. Hindi pwedeng, mananampalataya ako. Walang basa-basa, okay lang yan, gagabayan ako. No. Talagang gagabayan tayo bilang mananampalataya. Pero i-guide niya tayo, doon sa mga, binasa mo, i-remind niya sa iyo. Kaya tayo yun ang kagandahan, no? Pero para i-consinti tayo ng katamaran natin at, di ba, hindi yon. Kaya we as a Christian, nandun na yung gabay eh. Mag-aral ka na lang mabuti. Pag nandun ka na sa exam, i-remind niya sa iyo, tutulungan ka niya doon sa mga pinag-aralan mo. Kaya maintindihan natin yon. Amen? Kaya po ito napakahalaga, kapatid. Amen? Bakit ba naging, what makes the soul despair? Ayan. Dumaan muna sa earthquake, dumaan muna sa bagyo, dumaan muna sa darkest. Ayan. Tapos ito na nangyari. The jailer becomes suicidal kasi he saw himself as a failure. He envisioned shame for his family. He feared, natakot siya sa mga reaksyon ng mga tao, sa reaksyon ng pamilya. Ayun. Pag yan ang kaisipan mo, malapit-lapit ka sa suicidal. Pwede tayo malagay dito. Our soul will be despair. Wag mong lalaruin ng diablo. Amen? Ito, labanan natin. Amen? Alam natin yun. Kaya nga tayo nagtitiwala eh. Tama, ganyan talaga tayo. All of us are failure. Walang nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Kaya mahalaga tayong nagtitiwala sa Panginoon. At lahat tayo nakakahiya. Pero, praise God, lahat yan binayaran ng Panginoon. Yan ang gustong alisin tayo ng Panginoon. Pati yung takot na siyang nagpapalubog sa atin. Kaya be strong tayo, magpakatapang. Ano pa? The jailer becomes suicidal. Anong dahilan? Negative. Negative means pessimistic. Yan. Alisin mo ang mga paningin mo sa problema, sa mga negatibo, sa mga pangit na bagay. Amen? Look to Jesus, not to others, not to the circumstances, not to the negative. Very important po yan. Kasi ito yan, somehow, sa huli, nakakatakot. Kaya bilang mga magulang, ganun din tayo, importante ito. Okay lang yan, talagang. Kaya nga tayo magtitiwala sa Panginoon. Because all of us are not perfect. We fail. Ayan. Nakakahiya talaga ang buhay natin. Pero kaya natin binibigay ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Kaya tayo nagpo-focus sa Panginoon, wag sa mga negatibo kasi matatakot tayo sa buhay. Walang matatakotin papasok sa langit. Amen? And negative. Amen? Wag nating ituon. Kahit gaano kadami ang problema, fix your eyes on Jesus. Kasi pag nawala ang paningin sa Panginoon, ano mangyari? You will be disappointed. Pag sa tao ka na at sa problema ka na nakatingin sa negative, you will be disappointed. Madidepress ka. Magiging weak ka. Amen? Ano pa mangyari? Defeated. Magiging talunan tayo. Yun ang result nun eh. Kaya yan, suicidal ang bad result ang mangyayari sa atin, kapatid. Amen? So, tatandaan po natin. Amen? Ayan. Suicide is now a pandemic. Ayan. Yan po ay pandemic na ngayon. Amen? Matinding disease. No? Yan po ay spread very quickly and affects a large number of people. Ayan. Naka-apekto na ngayon yan. Noong una, parang pailan-ilan lang yan.
Nakita mo, pandemic na yan. Kaya ayun, maging aware tayo doon sa buhay natin at sa pamilya natin. Mga nanay, mga tatay, sa buhay mo at sa mga anak mo. Amen? Amen? Kaya nga ako, yung iba na mga tiga-abroad, na may member tayo, sinasabihan ko, wag niyo na pong laging ganun. Wag niyo na pong bibigyan ng mga negatibo. Kasi matindi mga kinakaharap niyan doon. Amen? Kung may mga kamag-anak ka, nagtatrabaho, nag-iisa doon, wag mo nang dala ng problema. Wag mo na siyang anuhin. Mga good news na ibigay natin. Di ba? Minsan ganun, kung may mga problema sa bahay, kawawa naman siya. Tayo dito, marami. Yung ating pamilya. Kaya minsan di tayo aware pag hindi natin alam ang salita ng Diyos. Yun. Na dahil dyan sa mga failure, at mga shame, mga fear, mga negative, yun. Yan ang dahilan na nag-suicide na lang itong jailer. So, tandaan natin, sa panahon natin ngayon, talagang lalaganap ito. Kasi ang suicide, talagang hindi yan sa Panginoon. Wrong decision yan eh. Na kahit Kristiyano ka, kung magkukomit ka niyan, impyerno ka. Walang pupunta sa langit na nag-commit nito. Kaya makita natin, hindi yan ay pandemic ngayon. Yan ang pinalaganap ngayon ng kaaway, ng dyablo. Nagsimula lang yan sa COVID. Yan. Dahil sa COVID, nagkaroon ng mga great loss. Nawala ng sasakyan, nawala ng trabaho, yun, nawala ng kabuhayan, nawala ng mahal sa buhay. Yun ang nangyari nun eh. Tapos yun na, ang resulta, yun. Kung wala sa Panginoon, hindi alam ang salita ng Diyos, parang jailer. But praise God, ngayong umaga. Amen? Hindi natin alam eh. Pero tulad ng ating pong ng tema, from suicide to salvation. Yun ang gusto ni Lord. God wanted to save us. God wanted to save your families. God wanted to save your children. Yun. Hindi tayo malagay sa maling desisyon. Amen? Sa buhay. Amen? Kaya ngayong umaga, let's break all the words of the enemy. Masakin natin. Let's heal the complete healing sa pinalalaganap ng kaaway na pandemic, mga maling desisyon, suicidal, amen? Giving up, quitting, yan po mga suicidal eh. Amen? Kaya ang umaayaw, hindi nagwawagi. Kung nag-suicide, yan. Mga wrong decision, kapatid, yan po ay hindi yan hindi magtatagumpay. Alam niyo po ang suicide? Suicide is now a terrible solution. Ang suicide ngayon, kapatid, yan na po yung terrible decision. Yan yung extreme. Yan yung, kumbaga, tinuturo sa atin, a very bad solution. Amen. Very shocking, very difficult decision yan. Napakahirap na decision yan, suicide. Pero makita natin doon sa jailer, yun kaagad ang kanyang gagawin. Hinugot yung sibak niya, papakamatay na. May pamilya rin yun. Hindi niya na naisip yung pamilya niya. Ganun yun eh. Because fail. Kasi iniisip niya, failure siya. Iniisip niya, nakakahiya. Iniisip niya, natatakot siya. Naging negatibo siya. Yun ang naging trigger sa kanya to mag-suicide na lang. To commit a wrong decision. Mag-decide na lang ng mali. Kaya sa mga nagdidesisyon ng hindi tama, suicidal yun. Amen? Praise God. Salamat ulit sa araw na ito. Tinuturuan tayo ni Lord ngayong umaga, kapatid. Amen? Do not commit suicide. Amen? Amen? Wrong decision is suicide. Kaya be careful ka. Be careful tayo sa mga decision natin. Amen? Maging maingat tayo. Sa kabila ng mga troubles, trials, amen? Desisyonan natin yung mga tama sa buhay. Amen? Amen? Desisyonan natin yung mga magagandang bagay sa buhay, kapatid. Amen? Sabi nga doon, suicide is now a terrible solution. Amen? Ay, yun, nailabas na lahat. Balik natin. The pain to those we love. Amen? So of course, pag nag-suicide ka, hindi mo inisip yung pamilya mo. Amen? Hindi mo inisip ang pain. The pain to those we love. Masakit yan. Kaya ganun eh. Lalo kung magulang ka. At kahit hindi ka magulang, kung anak ka, napakasakit nun sa iyong mga magulang.
Kasi lalo ng mga kabataan yan, ang madali talagang pag walang alam salita ng Diyos, batang-bata pa. Yun. Suicide is now terrible solution. Yan. Nangyari yan, yung terrible pain to those we love. Yan. Kaya, importante ito eh. Amen. Kahit sa atin, kahit tayo mga pastor. Isipin natin yung pain na mararanasan ng mga nagmamahal sa atin. Kasi yan, lalo kung Kristiyano, naku, impyerno. Kawawa naman. Dating leader, dating Kristiyano, matibay, nag-suicide. They make a wrong decision. Pain to those we love. Di ba? It is true eh. Kaya Lord, tulungan niyo po kami. Kaya ito palang prayer natin. Lord, tulungan niyo po kami. Tama po yun. Kami po ay talagang, we are not perfect. Talagang pwede kami tulungan niyo po kami sa lahat ng desisyon. Kaya po, cast all your burdens upon the Lord. Consult before God. Huwag padalos-dalos. Kahit alam mo na, kayang-kaya mong diskartihan, commit to the Lord. Pagkatiwala mo pa rin sa Panginoon. Kahit alam mo na, bakit? Pag kinumit mo, pinanalangin mo, you allow God to move and work. Tatandaan nyo kaagad yon. Every time sa mga bagay, decision, pinagkatiwala mo muna sa Panginoon, you allow God to move and work. O 3 bagay lang. Pag si Lord gumalaw, to create, to preserve, to govern. See? Hindi ka malalagay sa suicidal. Hindi ka mapapamali. Kasi kinumit mo sa Panginoon, tutukan na lang, pinagkatiwala mo, you ask God for help. You allow God to move and work. Pag humingi ka ng tulong kay Lord, tutulungan ka kaagad. Sa tao, hindi. Pero si Lord, tutulungan ka niya kaagad. Kapag tinulungan ka niya, pag talagang umihingi ka ng tulong sa kanya, nagtitiwala ka, tutulungan ka niya. Ibig sabihin, inaalaw mo siya na mag-work sa iyo. 3 lagi-lagi na nawa pare-parehas tayo. Hindi lahat ng church o hindi lahat ng iba-iba eh. Pero sa atin, gusto kong i-share sa inyo bilang pastor, every time sa mga ganon, panalangin, nasa isip ko kaagad 3 bagay. Amen. Kinukumit ko sa Panginoon anumang bagay, sitwasyon, nananalangin, kinukumit. And it means I allow God to move and work. Because hindi ko kaya, mapipail lang ako. Ikaw na bahala. So when God move and work, 3 lang yon. God will create. When God create, nakita niyo yung creation? Walang hindi na mangha sa creation ni Lord. If you allow God, God will create. God will preserve. Mapapahamak na, maliligtas pa. Ipipreserve niya. Pag lumalapit sa Panginoon, inaalaw si Lord na kumilos, humingi ng tulong sa Panginoon. Hindi yung leaning on our own decision, our own understanding. Di ba? Sabi ni Lord, trust God with all your heart and lean, not your own understanding. Yun eh. Yung tira ng tira, walang prayer, you lean your own understanding. So kaya yon, you will pay. Delikado yan. Talagang ang ibubunga nun. Kaya ito, tinuturuan tayo. Amen? At isa sa tinuturo sa atin, lalo na kung tayo, isipin mo yung pamilya mo. Amen? Kaya, suicide is now terrible solution. Amen? The pain to those we love, ano pa? A permanent solution. Ang suicide is a permanent solution. Permanent na yan. Endless na yan. To a temporary problem. Ang problema natin, bilang mananampalataya, temporary lang. Pero wag mong gagamitin yung permanent solution, that is suicide. See? Ibig sabihin sa atin, temporary lang yan. Ang problema natin, bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, temporary lang. At the same time, ano yung natutunan natin dyan? Filled with God's purpose. Punong-puno pa ng purpose. May layunin. Bakit ni Lord pinaranan sa akin to? Temporary lang ito. May magandang layunin pa si Lord. Kaya hindi ako magdedesisyon ng permanent solution. That is suicide. Hindi ako magsisuicide. Yan. Ibig sabihin, kailangan isipin mo maigi. Tama yung magiging decision natin. Amen? So, tanda natin, all our problems are temporary. Do you believe? Pag naniwala ka na temporary lang yan, nagbibigay yun ng katatagan sa akin. Nagbibigay yun ng katatagan sa iyo. Sandali lang yan. Ang problema lang dyan, kahit temporary lang yan, kung magkakaroon ka ng permanent solution, yung suicide, wrong decision. Yun, di ba?
Minsan pa po, palapakan natin si Lord. Amen? Suicide is now terrible solution. Sabi diyan, the destroyer or the good shepherd. Pag nandun tayo sa, amen? Pag nag-suicide tayo, sabihin pinili natin yung the destroyer. Satan yan eh. Amen? Satan to steal, to kill. The destroyer will steal and kill and destroy. Satan yan eh. So dapat, sa panahon ng mga troubles natin, kapatid, amen, huwag natin pipiliin yung, ano ba ang pipiliin natin? The destroyer or the good shepherd? Jesus is the good shepherd. Sabi ng John 10:10, amen, naparito ang magnanakaw, ang diablo, para pumatay, magnakaw at mangwasak. Yun. Naparito ang good shepherd, ang Panginoong Yesus, to give us abundant life. Sino pipiliin natin doon? Sabihin, sa panahon ng troubles, sa panahon ng dark moments, sa mga matinding sitwasyon mo sa buhay, anong gagawin mo? Anong pipiliin mo? Yun. Destroyer or good shepherd? Kaya po itong nagdaang bagyo, yun. Nang Ulysses, matindi mga pinagdaraanan, but praise God. Ayan, gusto ko ipakita sa inyo. Ayan. Ako po'y nag-graduate ng 4 na araw na leaders wear 3 hats. Alam niyo po ang pag-aaral dito? Ito po para sa buong Pilipinas, pero pautik-utik lang, lalo ngayon sa pandemya. Pero praise God, sa panahon ng pwedeng kang umayaw. Kaya tinanong ako, gusto mo bang mapasama sa leaders 3 hat? Bagyo. Sunod-sunod ang bagyo, tapos papasok si Ulysses. Ano pa lang yun, sa nature natin. Of course, may mga troubles and trials din, may mga bagyo din, spiritual, physical, marami. Financial, so maraming Pero I choose good shepherd. Ayun, yun yung ibig ko sabihin kanina, the destroyer or the good shepherd. Kaya kahit may problema, yun, sama ako dyan. Kaya nung Friday, nag-graduate kami ng Friday, pagod na pagod kaming lahat. Tapos mag-prepare pa para sa message ng Sunday. Pero ito yung sinabi ni Lord. Para hindi mapahamak yung ating mga kaluluwa. Yun. Choose the good shepherd. Choose the right things. Diba? Huwag ka magpapadala sa mga pagod at hirap at problema. Amen? Anong ginawa? Sumiksik tayo patuloy sa Panginoon. Nagpakalago tayo. Sarap ng training. Alam niyo po, ang leaders wear 3 hats para po sa mga duguang pastor. Mayroon tayong life ambassador, para yun sa mga gustong maduguan. Yung movers, para sa duduguin pa lang. Ito po, para sa mga dinugo na. Nakita niyo yun? So during pandemic yun, bagyo. But we decide, we choose na patuloy na makipagniig, na patuloy na magpamold, patuloy na matrain. Amen? Kaya po, I praise God. Amen? Salamat sa Panginoon sa graduation na yan. Amen? Napakahalaga niyan. Amen? At alam niyo po, ang mga ito pong pag-aaral na ito ay sa mga panahon ng pandemic. Matindi po ang pag-aaral namin yan. Matindi po talagang ramdam mo. Amen? Hindi biro, pero nagbibigay ng tapang at lakas. Yan. Hindi mo pipiliin yung permanent solution, the suicide. Hindi ka iiwasan mo na magkaroon ng maling desisyon sa buhay. Hindi ka mag-give up bilang pastor. Hindi ka mangangayaw. Kahit gaano katindi yung, yun. Hindi biro magpastor ka talaga. Hindi siya biro. Kaya napakahalaga na patuloy kang sumiksik. So, yung ginawa namin na yan, patuloy kami sumiksik sa Panginoon sa kabila ng lahat. So, ganun din po yung encouragement ko sa bawat isa. Amen? Fix your eyes on Jesus. I-focus natin at patuloy tayong makipagsumiksik sa Panginoon. Huwag natin sayangin. Amen? Ito pa yung ating, kaya sabi doon, let us choose the right or good solution. Amen? Piliin natin ang ating Panginoong Yesus. Lalo tayong sumiksik sa Panginoong Yesus.
Amen. Huwag tayo dun sa permanent solution, huwag tayo dun sa suicide na magpapawasak ng ating buhay, kapatid. Ito po ang last na question natin sa mga panahon ng darkness, sa dark moment natin, sa mga problema, trouble, kahit gaano pa katindi. What brings the soul deliverance? Siyempre, pag dumaan ka na doon, inaagaw niya, talagang pinapasad niya yung buhay mo, pinapalungkot niya, mahirap. Pwedeng mapahamak yung ating soul kanina. What makes the soul despair? Ngayon, ito naman ang tanong na sasagutin natin. What brings the soul deliverance? Paano makalaya yung buhay mo? Paano ka maililigtas? Paano tayo makarecover dun sa pinagdaraanan ng darkness na hindi mapahamak ang ating kaluluwa at hindi mawala yung ating kasiyahan sa Panginoon? What brings the soul's deliverance, kapatid? Amen? Ito po. What brings the soul's deliverance? Concern by another. Ito, importante itong words na ito. Concern. Una, sa sarili mo. At dun sa iba na dumadaan, magkaroon din tayo ng concern. Para po magkaroon ng deliverance, ma-secured, mailigtas, kapatid, magkaroon, makarecover, maproteksyonan. Amen? So yung concern, talagang dati. Ngayon, kung nag-concern ka na, hindi wala na yan. Pero importante ito. Kasi ito nangyari doon, di ba? Magpapakamatay na eh. Anong sabi? Do thyself no harm. Oh, wag mo sasaktan sarili mo. Kasi binunot niya na eh. Sasaksakin na sarili. Failure siya eh. Nailigtas siya dahil sa... Yun, di ba? Kaya sa mga anak, wag mong hayaan tingnan ng anak mong malungkot at ano. Yan. Yakapin at kausapin at yan. Encourage mo na kaagad. Kasi mandaraya ang dyablo. Baka magkaroon ng permanent solution. May malagay sa alanganin. Kaya napakalaga nun. Yan, ito gagawin natin. Una sa sarili mo. Magkaroon ka ng malasakit sa sarili mo. Sabihin mo to sa sarili mo. Huwag mo saktan sarili mo. Titingnan mo yung mga decision mo, baka mali. Pag mali decision mo, sasaktan mo sarili mo. Yun. Wag mali ang decision na yan. Wag yan. Masasaktan ka dyan. Yan. That is how to deliver. Yan. Ganyan natin ililigtas. Makarecover yung ating mga buhay. Amen? Amen. Ano pa? Consistency of believers. Kailangan stand firm and steady. Huwag kang magpapatinag. Yun po yung problema. Pag nagpatinag, yun. Pag natinag tayo, yun. Sabi dyan, be consistent. Stand firm and steady. Kailangan solid tayo. Matibay tayo. We need to grow. Amen? Kailangan tayo po ay maging, sabi nga si Jesus, ang ating Diyos is unstoppable, unshakable, ayun, unchangeable. Kailangan strong, consistent tayo. What brings the soul deliverance? Consistency. Concern, consistency of believers. Amen? Anong sabi dyan? Anong ginawa nila, Pablo? We are all here. Nandito kaming lahat. Ay, salamat. Kala ko nakatakas ng lahat ng preso. Amen? Consistency. Nanatili. We are all here. Nandito pa rin kami, Pastor. Concern yun, consistency yun. Very important yung mga words na yun. Isang pastor, sa inyo, sa bawat isa sa atin. Di ba? Kunyari, may mga pamilya, may problema. Tandaan niya, nandito lang ako bilang pastor niyo. Minsan, meron din, gano'n. Ang church, the pastor, ay dumadaan din. Yan din ang sagot ng mga membro, na mga consistent believers. Nandito lang kami, pastor. Ay, salamat, andyan ka. Nakakatibay po yun. Very important po yan. Amen? Kaya ito po, what brings the soul deliverance? Ito po yung pangatlo. Paano nga ba maililigtas, makarecover ang mga buhay? Turning to God. Turning to God. Amen? Sabihin, trust. Patuloy ka manalig sa Panginoon. What I must do to be saved, sabi niya. Anong gagawin ko? Yan ang sagot. Yan, isasagot natin. Anong gagawin ko para makaligtas ako sa ganitong sitwasyon, sa kabigatan na ito sa turning to God. Sa mga taong ganyan din, mga tanong ng tao na, anong gagawin ko sa ganito? Turning to God. Manalig ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Una mong gawin sa sarili mo yan, tapos sa mga taong nakapaligid sa atin.
na dumadaan na napapahamak ang kanilang buhay. Paano sila ma-deliver? Turning to God. Concern, consistency, turning to God. Yan. Last, yan, sabi diyan, a message of hope. Amen? Amen? Bigyan natin ng pag-asa. Amen? A message of hope. Share God's word. Amen? Ang mga balita ngayon, gano'n na eh. Delikado yung balita ngayon. Kasi lahat dumaranas. May balitang masama, may impact yun sa mga ano. Parang nagiging uso tuloy. Kasi nakita doon, ang dami, pag nalaman nyo. Kaya yung iba, hindi na pinapaalam na maraming nagsusuicide. Sa malalaking kumpanya, hindi na. Kasi pag inalam, parang nagkakaroon ng dahilan yung iba na, talagang ito eh. Lalo pag wala sa Panginoon. Amen? So ito po sa atin, sa panahon ngayon, marami ngayon, mga suicidal na, so paano natin sila ililigtas? Marami ngayon ang malungkot ang buhay, marami ngayon ang mapapahamak ang mga buhay at kaluluwa. Paano natin sila ililigtas? Yun po yung apat na yun, kapatid. Concern, consistency, turning to God, a message of hope. Kung sabi niya, believe on Jesus Christ. Sabi ng jailer, anong gagawin ko? Believe on Jesus Christ. Nanalig yung jailer na yun. Kaya naligtas yun. Amen? Siniran siya ng salita na sharing God's word to communicate, to instruct. Inutusan niya. Manalig ka sa Panginoon. Amen? At dito pa tayo magtatapos. Ito pa yung mga last word. The jailor trust in Christ. Yung jailor na dapat magpapakamatay na, sinakita niya na eh. Puro matindi na yung problema, matindi yung kanyang kakaharapin, nagkaroon na siya, nakita niya sarili niya, bigo ako. Yan. Lagot ako, nakakahiya. Yan. Nagkaroon siya ng, natakot siya. Dinubuan na ng takot. Lagot ako sa ano ko, sa sasabihin. Tapos naging negatibo na siya. Pero praise God. Dahil si Pablo ay nandoon, ang mga mananampalataya, concern. Ikaw at ako, concern sa anak mo, sa pamilya mo, sa asawa natin. Amen. In prayer, napakahalaga. Concern, consistency. Amen. Turning to God. Tuloy ka lumapit. Patuloy ka manalig sa Panginoon. A message of hope. Amen. Believing on Jesus. Patuloy tayo manalig sa Panginoon. The jailor trust in. Kaya yung magpapakamatay na to na jailor, nag-trust sa Panginoon. Ano po nangyari? Wanted then to minister to others. Sabihin, gusto niya rin, ayan na yun, magmi-minister din siya sa iba. Magmi-ministeryo din siya. Magagamit niya yung testimony na yan. Minsan na rin siyang muntik magpakamatay dahil sa tingin niya, failure siya, kabawa siya. Hindi ako magaling. Mahina akong tao. Wala na akong pakinabang. Pero hindi. Sa Panginoon, iba. Di ba? Pag nag-trust ka, matindi ang pagbabago. Amen? Wanted then to minister. No? Magiging ministeryo pa sa iba. Magmi-minister pa sa iba. Ano pa? Wanted to his family to hear. Amen? Nung siya po ay nag-trust sa Panginoon, gusto niya makapag-ministeryo sa iba, gusto niya rin mapakinggan. Nakita niyo po? Pag ganito ang espiritu natin, na mga nagtitiwala sa Panginoon sa Church of God Paliparan, may desire na magministeryo sa iba, nais niya rin na makapakinig ang, yun, kaya bitbit natin yung ating pamilya. Amen? Na makapakinig din sila. At yan po ang buhay ng mga nagtatrust sa Panginoon. Do we trust God? Amen? So, tulungan natin ang iba. Lalo na yung ating pamilya. Amen? Ano po nangyari? Tingnan niyo po. Dahil nagtiwala siya sa Panginoon, magagamit pa siya ngayon, magmi-minister siya. At the same time, siya po ay, ang pamilya niya gusto rin makarinig. Kaya dinala niya doon. Kung babasahin natin doon, yung salita ng Panginoon, ano po sabi? Ang ganda nung sinabi doon eh. Sila'y inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, Pedro at Silas, ay si Pablo at Silas, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang inyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng mga nasa kanyang bahay. Dinala niya ron sa bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan nung bantay ang kanilang mga sugat. Awang-awa yung itong jailer na ito. Nung gabi, hinugasan yung mga sugat. Ginamot yung mga sugat nila
ni Pablo at saka ni Silas. Amen? Ginamot niya. Nag-response agad. Biglang nagbago yung attitude. Yung mga sugat, ginamot. At siya ay nagpabautismo. Nagpabautismo. Yung jailer na yon. Kasi nagtiwala sa Panginoon eh. So nagpabautismo. Pati ang buo niyang sambahayan. Nanalig, nagpabautismo silang lahat. Buong pamilya. Pagkatapos sila ay sinaman niya sa kanyang tahanan at pinaghandaan ng pagkain. Pinakain yung si Pablo at Silas na nagministeryo sa kanila. Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan. Yung jailer na yun, ang muntik magpakamatay, masayang masaya ang bantay, ang jailer at ang kanyang buong pamilya. Bakit, kapatid? Sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Amen? Masaya ka ba sa pagkakilala mo sa Panginoon? Amen? Pag totoo ang ating pananalig sa Panginoon, masaya ang buhay natin. Even though we are not exempted sa mga trials, troubles, and darkness, yan na yan, masaya talaga ang buhay. Amen? Nandiyan yung trouble pero makita mo, talagang hindi pwedeng hindi tayo mapangiti. Lalo na pag alam natin salita ng Diyos. Kaya ito siya, nung manalig siya, matindi nangyari sa kanya. Amen? Sumaya ang kanyang buong pamilya. Amen? Naligtas sila buong pamilya. What was and might have been. Ano po ba nangyari nung nanalig sa Panginoon? Nung una, magpapakamatay. Biglang nagpabaptism. Dahil nanalig siya sa Panginoon, nagpabaptismo siya. Sa halip na funeral sana yun eh. Amen? Funeral sana yun. Pero nabago, no? Baptism ang nangyari. From suicide to salvation. See, ganun pag daming problema, nagtiwala ka sa Panginoon, hindi funeral ang aabutin mo. Hindi ka mapapahamak. Amen? So yan po nangyari sa kanila. Ang buong pamilya, yung jail guard, nanalig, nagpabautismo. Funeral na sana yun, magpapakamatay eh. Ano pa? Yun, naging masaya ang buhay, pamilya. So yun. Instead of sorrow. Malungkot sana yun. Funeral, di ba? Funeral eh. Pag yan ay nakaburol na, wala na. Puro sorrows na yan. Pero dahil, yun, mahalaga yung concern, consistency, patuloy natin ipanalangin, Lord. Ilapit natin sa Panginoon ang mga taong nasa ganong sitwasyon. Yun. Maililigtas sila. Amen? Sila po ay sa halip na funeral, nagpa-water baptism, nag-rejoice. Hindi sila. Instead of sorrow. Ano pa? Yan po mga nangyari. Salvation. Hindi sila napahamak. Naligtas. Siya at ang kanyang buong pamilya. Napakasarap. Lord, iligtas mo ako at ang buong pamilya. Kung nagpakamatay siya, pahamak silang lahat. Pain. Doon sa pamilya. Amen? Salvation. Nailigtas. Dapat yun, separation na eh. So, separation, hindi yan sa Panginoon, ito sa Panginoon. Baptism, rejoice, salvation. Yan ang ibubunga. Pag mali ang desisyon, yun. Funeral, sorrows, separation. Wasak-wasak. Pag mali desisyon. Kasi nakita mo yung pastor, kahit pastor, pwede. Pwedeng mapamali. Pwedeng funeral ang abutin. Sorrows and separation. Yan. Ganun yun eh. Pag matindi, lalo pag nagpastor, talagang hindi talaga biro ang pagpapastor. Talagang pero pag tinignan mo, yung magiging resulta, yung kaya importanteng alam natin na magiging resulta pag tumayo tayo sa pananalig sa Panginoon. Hindi funeral. Long life. Di ba? Long life. Mahaba ang buhay, prosperity. Maranasan natin yun. Rejoice, masayang pamilya, and salvation, not separation. Salamat sa Panginoon. Amen. Sila po, itong jailer na ito, kapatid, naging ministeryo pa. Bitbit niya pamilya niya, nakapakinig, nagpabautismo sa halip na funeral, rejoicing instead of sorrow, salvation instead of
separation. Yan ang binubunga pag tumatayo sa pananalig sa Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat muli. Palapakan natin si Lord sa kanyang mga salita, kapatid. Mga tinuturo ng Panginoon sa atin. Salamat sa Panginoon. Magbigay yan ng kalakasan, ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Si Lord, concern sa iyo. Consistent si Lord. Patuloy siyang nagkikare sa bawat isa sa atin. Patuloy niyang pinaninindigan. Alam niyo po, sabi ko nga lagi po natin na pag-uusapan yan. Alam niyo si Lord, ipinaglaban niya tayo. Alam niyo yung cross? Pag nakita natin yung cross, ikaw at ako, pinaglaban tayo ng Diyos, ng Panginoong Yesus, no? Lahat tayo, pinaglaban. Hindi siya umayaw, kapatid. Nagpakatibay siya. Dumaan siya doon sa parang failure, na shame, na pahiya siya doon. Amen? Pero hindi siya naging negatibo. Amen? Yung kanyang, kaya ngayon, yun yung tinuturo niya sa atin. Na si Lord ay nagmamalasakit sa iyo, mahal ka ng Panginoon, binigay niya yung buhay sa krus, pinaglaban ka niya doon sa krus, kapatid. Hindi siya umayaw. Amen? Hindi siya naging negatibo, patuloy siyang tumahak sa tamang landas. Amen? At patuloy siya, kapatid, na consistent siya, hindi siya nagbabago. Amen? Amen? Tao lang talaga nagbabago. Amen? Pero hindi si Lord nagbabago. Amen? At makikita natin yung ginawa ng Panginoon. Yun pa rin ang kanyang panawagan. Turning to God. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon sa mga panahon na mabigat, mahirap, anuman sitwasyon. Huwag mong gamitin dahilan. Sabi nga pain is not excuses to quit. It's not reason to quit. It's not reason to give up. Man, wala Kasi si Lord hindi na-give up. Sino model mo? Sinong tinitingnan mo? Si Lord Jesus. I mean, I am a follower of Jesus Christ. Kaya bilang pastor, kanya-kanya tayong pinagdaraanan. May mga mabibigat, even the pastors. Pero salamat nga sa Panginoon talaga na ikaw yung modelo ko. Ikaw yung aking titingnan. Talagang bibigay ang tao. Talagang hindi natin kakayanin. Kahit pastor ka, hindi mo kakayanin. Bibigay ka Pero talagang the Lord reminds me of His word. Pinaglaban mo ako, hindi mo ako bilang leader. Pag iniwanan ko yung pagiging pastor ko at leader ko, para ko iniwanan pamilya ko. Yun ang tinuturo ni Lord. Ayokong iwanan yung pamilya ko. Very important po yun. Tiniis ng Panginoon ang lahat ng sakit at hirap. Pero hindi siya tumalikod, hindi siya nangayaw. Nagpakatibay si Lord. Patuloy lang lapit sa Panginoon. Lapit lang sa Panginoon. Still, yun. Salamat sa salita ng Panginoon na pinabasa. Talagang it gives me hope. Na talagang be strong and courageous, kapatid. Magpakatatag tayo sa amen. Kaya napakalaga ng salita ng Diyos. Hindi lang siya pinapakinggan. Instruction yan sa atin. At panghawakan mo yan, i-memorize mo siya. Kasi pagka panahon ng problema, yan po ang gusto kong ma-share sa inyo. Sa dami ng mga problema ang pinagdaanan ko, the Lord reminds me always of His word. The Spirit of God is working to remind me. Ano lang yan, part lang yan ng iyong bilang connected sa Panginoon. Kaya kahit gaano katindi problema ko, I pray for you. Bawat isa sa inyo, bawat pamilya ninyo, hindi po yan nawala sa panalangin, kapatid. Lalo dumaan ng pandemya, araw-araw po yan. Bukod po sa individual, bukod po sa groupings namin sa bahay. Amen? Kahit gaano katindi pinagdaanan. Nakalimutan ka man ng sino man, si Lord hindi ka kakalimutan. Amen? At kahit gaano katindi, yun. Don't be negative. Amen? It will rob your victory. Sa ako, naka-aware ako doon. Every time na kayo po'y dumadaan sa mga sitwasyon, kahit anong oras, tatandaan niyo po yan. Pwede niyo akong tawagin. Amen? Pwede niyo po akong amen. Hindi ko sasayangin yung mga pagkakataon. Amen? Ganun din si Lord. Na pag lumalapit ako sa Panginoon, talagang yun din ang aking natutunan. Hindi niya ako kinakalimutan, hindi niya ako pinababayaan. Kahit anong sitwasyon ko, kahit napakahirap ng sitwasyon ko, I turn to God at hindi niya ako talaga pinababayaan. Kaya salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Kapatid, magtiwala tayo ng lubos sa Panginoon. Minsan pa, palakpakan natin si Lord. Amen. Bago po tayo manalangin,
Gusto ko po, ayan, hayaan natin kumanta, yung ating mga tagapagkanta. Namnamin natin yung mga kanta na yan. And sabi ko kanina, unang-una, ipagkatiwala mo buhay mo sa Panginoon. Pag pinagkatiwala mo yan, dinedicate mo yan, minsan pa sa Panginoon, ito kagad lagay mo sa isip at puso mo. You allow God, you invite God to move and work. When God move and work, to create, to preserve, and to govern. Kaya pag hindi mo na alam ang mga sitwasyon, turning to God, i-commit mo sa Panginoon. Sabihin, naalaw mo si Lord. Talagang si Lord, hindi siya pwedeng hindi gagalaw. Humihingi ka na ng tulong sa Kanya, lumalapit ka, tutulungan ka ng Panginoon. At makikita mo, God will continually create. You will be amazed. Matindi si Lord pag nag-create. Talagang, ano ba si Lord? Ano bang ginagawa ni Lord sa creation? Light, order, and life. Yun eh. Nagkakaroon ng liwanag. Kahit gaano katinding dilim, pag lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tulong, pag kumilos yan, magkakaroon ng liwanag. Amen? Magkakaroon ng kaayusan. Kahit gaano katinding kaguluhan. Order. At magkakaroon ng buhay. Walang kwentang ilaw kung walang buhay. Yan. Nagkakaroon ng magiging makabuluhan ng buhay na ito. Pag ito ay lumalapit sa Panginoon. If God move and work to create a life, order, and light, kapatid. Amen? Kaya po, masarap na lumago. Manalig tayo sa Panginoon lubusan. Salamat. Sa kabila ng mga bagyo, patuloy tayong sumiksi. Kaya lagi kami nagpipray ng mga kapastoran. During bagyo, parang mapipigilan kami. Hindi na, diretso na. Wala nang postpone. Kasagsagan ng bagyo, madaling araw, tumatakbo kami. Maraming harang na mga tanim na puno sa daanan. Parang ghost na ang aming biyahe kasi walang mga tao. Nasa bahay lahat. Walang bumabiyahe. Pero kami, mga pastor, pupunta roon sa mag-aaral. Hindi kami nagpahadlang. Text lang. Tuloy po kami. Kasagsagan ng bagyo. At nung Friday, salamat. Temporary lang, napagtagumpayan na. Amen? Minsan pa po, palapakan natin si Lord. Sige, Ate Lay. Let's feel the presence of God, kapatid. Amen? God is here. Amen? God is here to listen, to hear our prayer and listen and answer our prayers. Yes, hallelujah. Kahit gaano katindi, ang pinagdaanan mo, lumapit ka lang sa Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Huwag kang magdedesisyon ng mali. Huwag kang maging negatibo. Lumapit ka lang sa Panginoon, bigay mo buhay mo. Pagkatiwala mo buhay mo, si Lord kikilos sa iyo. To bring light, to bring order, to bring life sa buhay mo, kapatid. Amen. Hallelujah. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng alon at bagyo, huwag ka matakot, huwag mo alisin ang paningin mo sa Panginoon. Huwag mo ititingin sa problema. Puso ko, Diyos, mapapamali ka. Pag inalis mo ang paningin mo sa Panginoon, mapapamali ka. Mapapahamak ka. Lulubog ka. Magkakaroon tayo ng takot. Nahihiya tayo, kapatid, magiging negatibo. Fix your eyes on Jesus. Look to Jesus. Sa gitna ng alon, Look beyond your trials. Huwag sa problema. Sa likod ng problema, ang paningin natin. Ang puso ko, Amen. Hallelujah. Diyos, maghari ka. Walang trabaho ang diablo kundi wasakin ang church. Wasakin ang buhay natin, ang pamilya natin. Piliin natin ang Panginoon. Sa'yo, sa gitna ng alon, Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. bagyo, Sa kabila ng alon at bagyo, magtitiwala kami sa iyo. Itutuon namin ang aming paningin. ang Patuloy kaming susunod. Magtitiwala sa iyo, Panginoon. Diyos, maghari ka. Patuloy kami mag-aakay ng kaluluwa, Panginoon. Patuloy kaming magkikare sa mga tao wala pa sa iyo. Panatag ako. Yes, salamat po. Dahil Bigyan mo ng kapanatagan. sa'yo. Amen. Panatag ako. Amen. Panatag ako. Magiging panatag tayo. Dahil Dahil sa pagtitiwala natin sa Panginoon, sasamahan ka. Amen. Salamat, Lord. Panatag ako. Oh, hallelujah. Dahil
sa'yo. We give you praise, O God. We give you glory. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa mga salita mo. Hindi aksidente yung mga salitang pinarinig mo sa amin. Yan ay mula sa iyo, sapagkat nais mo, Panginoon, from suicide to salvation. Sa kapahamakan, gusto mo kaming iligtas. Kami at ang aming buong pamilya. Maging ang church na ito. Maging ang mga buhay at pamilya ng bawat isa sa amin. Trabaho, hanap buhay. Panginoon, sa aming pagtitiwala sa iyo, hindi kami mapapahamak. Hindi kami masusuicide. Ililigtas mo kami, Panginoon. Salamat po. Continue to bless each one of us. I-remind mo kami na mahal mo kami, Panginoon. You care for us. Lord, you are consistent. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Nais mo kaming maligtas. Nais mo kaming pagpalain, O Diyos. Kaya ang nais mo na patuloy lang kaming magtiwala at lumapit sa iyo. Patuloy lang namin pahalagahan ang mga salita mo. A message of hope, Panginoon. Ang mga salita mo ay pahalagahan namin, unawain namin sa tulong ng Banal na Espiritu. Paniwalaan namin ang mga salita mo. Mapupuspos kami ng pag-asa. Kaya kahit gaano kabigat, kahirap, yung mga pasanin namin, makakatayo kami. Dahil tutulungan mo kami pagpapalain ng pagtatagumpay. Salamat, Panginoon. Ingatan mo yung mga salita na yan. Patuloy po namin pinagkatiwala ang aming buhay sa iyo. Kapatid, itaas mo ang kamay mo bilang pagsuko at pagkakatiwala sa Panginoon. Father God in heaven, tinataas namin ang aming kamay. Minsan pa namin isinusuko ang aming buhay. Minsan pa namin ipagkatiwala ang aming buhay sa iyo. Ang ibig sabihin, hinahayaan ka namin. We allow you. Ninanais namin na ikaw ay mag-work sa aming buhay ngayon. To create, to preserve, to govern our lives. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan at katagumpayan sa araw na ito. Purihin ka. Salamat sa habag at grasya mo. Salamat sa pagpapatawad mo sa aming kasalanan. Salamat sa pagpapalaya mo sa amin, sa pagkagapos ng kasalanan at sa pagkagapos ng diablo. Salamat, Panginoon, sa gabay at patnubay mo. Salamat sa iyong salita sa araw na ito. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Tanggapin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Minsan pa, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless you. God bless you.